Hi. Hello. Sa pangalan po ng dakilang kay Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nandito po tayo sa ikalawang bahagi kung saan meron tayo visitas na itinagkaloob para sa araw na ito na ating babasahin at bibigyan buhay. Nawa itong araw na ito ay magsilbi natin gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, ibahagi natin yung sa pangalawa. Maiksi lang po ito sa ikalawa. Sabi sa pangalawang Korinto, sa kapitulo 6, versikulo 14 hanggang 18. Sabi ganito, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman. Ngayon po, meron ditong tinatawag na dalawa kalagayan. Isang sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Paano natin makikilala yung sumasampalataya? Hindi. Ikalat na yung Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang sabi ng iba, hindi naman ikaw kaanib, hindi ka mananampalataya. Ibig sabihin yun, nagpatangi tayo. Bakit kung tinatagba ng ating dakilang Panginoon ang kanyang iglesia, may sinambit ba niya kung alin lang yung iglesia na yun? Ang itinatag na iglesia ng ating dakilang pang worldwide. Ibig sabihin, lahat ng kumikilala sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, kasama po siya doon sa kanyang iglesia ang itinatag. Hindi yung pangalan. Hindi ba ka napakarami ng denomination ng Kristyanismo? Iba-ibang leader ang nandidiyan ang nagsisilabasan ngayon sa social media. Pero si Kristo ang nagtatag lahat ng yan. Dumami lang yung denomination ng Kristyanismo. Ngayon, sino-sino ngayon yung hindi sumasampalataya? Yung hindi kumikilala kay Kristo. Ibig sabihin, sa pamumuhay natin, hindi ba open field lang naman tayo? May kasalamuha tayong ibang sekta, ibang reliyon. Kapag pinaglalaban o pinikwento niya si Kristo, may karanasan din siya sa buhay ni Kristo. At maging si Kristo, nararamdaman din niya. Kasama ko siya sa mananampalataya. Sino ngayon yung hindi sumasampalataya? Yung mga taong hindi kumikilala kay Kristo. Halimbawa, kung kinikilala mo si Buddha, kung may kausap ka, si Buddha ngayon ang kinikilala niyo, sila yon, yung hindi kumikilala kay Kristo. Huwag kang magpamatok doon. Halimbawa, kinikilala naman ng Diyos si Allah, hindi naman si Kristo. Ibig sabihin niya, magkaiba ang dinidiyos. Yun ang sinasabing, huwag kang makipamatok sa kanila. Sabi ng ating dakilang Panginoon, ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Ibig sabihin, lahat ng tumatawag sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, anuman ang denomination niya, o anuman ang sikta niya, dito sa Pilipinas o sa labas man, under yan kay Kristo. Lahat ng yan kasama doon sa itinatag ng Kristong Iglesia. Ibig sabihin yan, kung nasa ilalim lahat yan ng ating dakilang Panginoon. Pero yung nasa labas na hindi nagsisisampalataya, huwag tayong makipamatok sa kanila. Kung anuman ang kanilang ipinapapasan, huwag tayong makipasan. Kumbaga, pag sinabi kasing pamatok, tautusan yun. Halimbawa, sabi doon sa isang relihiyon, tungkol doon sa pagkain ng baboy. Pagdating doon kay Kristo, kapag kinakain mong
alam mo naman na hindi ikasasama sa iyo at hindi tutol sa iyo muli, kainin mo. Gawin mo lang balanse yung pagkain. Hindi ibig sabihin na pinayagan ka na kumain ng baboy, umaga tanghali, gabi mo naman kinain. Dapat gawin mong balance ang pagkain. Once a week mo lang kainin para balanse. Kainin mo rin lahat ng ibang lasa. Yung mapait, mapaklam, tamis, maalam, balansihin mo yan. Dahil kapag pinagsama-sama po yan, masarap kung sa panlasa yan. Kaya, dito po, itinuturo dito ni Apostol Pablo yung pagkakakilanlan ng mga mananampalataya at ng hindi sumasampalataya. Kapag mananampalataya kay Kristo, ano man ang denominasyon, ano man ang sikta, kay Kristo yun. At yung mga nasa labas, huwag tayong makipamatok sa kanila. Sabi dito, at anong pagkikipag-isa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Totoo po. Sino yung templo ng Diyos? Tayo po. Ang tinatawag na templo ng Diyos, itong katawan natin. Tayo ang templo ng Diyos, dapat nananahan sa ating buhay ang Diyos. Kapag nagahari yan ang pag-ibig sa kapwa, ibig sabihin, kasama tayo sa ibinibilang na templo ng Diyos. Ngayon, sabi niya, anong pagkakaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Templo ka ng Diyos, tapos luhog ka ng luhog sa mga Diyos-Diyosan? Hindi ba ka? Pwede ba yun? Pwede bang pagsamahin yun? Inararamdaman mo na sa iyong sarili ang presensya ng Diyos, tapos lulong ka pa sa hindi naman Diyos. Diba ka? Sabi dito, sapagkat tayo yung templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging ating bayan. Hindi ba ka? Mananahan. Galing sa salitang tahanan. Ibig sabihin, titira siya sa atin. Ngayon kung halimbawa, meron tayong thinking ko sa manando. Pagkatapos, hindi pa makapenetrate ang Diyos sa buhay natin. Praktisin natin. Meron tayong mga tinatawag na limitasyon na dapat natin ginagawa. Halimbawa, palasimba ka, paglabas mo pa naninira, ipuri ka naman. Di parang nangyayari yan, magpapakabuti ka, tapos paglabas mo, sasama ka na naman. Ang gawin mo yan, magpukontrol na tayo ng ginagawa natin negative. Para makapenetrate si Kristo sa buhay natin. Paano siya makapanahan dyan? Na kumbaga, parang yung bahay, paano ka titira sa bahay kung punong-puno na ng basura, ginawa mo ng junk shop? Kaya anong mangyayari, saan ka pa matutulog? Ganun din naman ang ating katawan, templo ng Diyos. Sasabihin natin, lagi naman yung nagkakasakit. Ibig sabihin kasi, yung katawan natin, marupok, mahina. Hindi mo lang yung pakainin, hindi mo lang tayo may karamdaman na yan mamaya. At umahantong pa nga sa kamatayan dahil nga sa karupukan o kalinaan. Kaya po, kailangan natin si Kristo manahan niya sa ating buhay. Siya ang tagapag-drive ng mga negative, mga bagay na pumapasok sa ating isip na hindi naman dapat pinipenetrate yan sa ating mga puso. Kundi si Kristo ang hayaan natin manahan sa ating mga buhay. Sabi dito, kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin, at ako'y inyong magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Kaya hindi pa po huli ang lahat. Kung tayo man po ay nasa kalagayan na hindi pa natin na pagbibigyan ang kahilingan ng Diyos na manahan sa buhay natin.
hindi pa huli ang lahat, ito ang chance. Yung mga bagay na ginagawa natin na parang ordinaryo na lang, na pansira sa ating katawan, na sinasabing dapat templo yan ng Diyos. Dapat baguhin na po yung sistema natin ng pamumuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Yung pagkatao ang pinag-uusapan dito. Dapat po, yung katawan na to, na siyang templo ng Diyos na buhay, dapat nananahan dyan ang Diyos, nananahan dyan si Kristo. Pinangunahan tayo ng Espiritu Santo. Hindi man natin kayang baguhin ang ating pagkatao, pero kapag ang kapangyarihan ng Diyos ang nanahan sa atin, wala pong imposible. Kaya, kung titignan po natin, nagkaroon tayo ng karamdaman. Yung karamdaman, parte ng pamamaraan na kapag mahina na ang ating katawang laman, kahit gaano man tayo kalakas, kapag inagalaw ang ating katawang laman, saka tayo nakapagsisigaw, Diyos ko po. Saka natin natatawagan ang Diyos. Ibig sabihin, yung panahon na yon na tinawagan natin ng Diyos, ito na yung simula na dapat ang ating katawang laman gawin natin templo ng Diyos na buhay. Layuan na natin yung mga bagay na nakasanayan natin. Nakahiligan natin. Mula nung tayo'y magkamalay dito sa ibabaw ng sanlibutan, baguhin na po natin yan. Ang gawin na natin, hayaan natin makapenetrate sa ating sarili ang presensya ng Diyos sa pangalan ni Kristo at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang siyang manguna sa ating mga buhay. Kaya po, kung tayo man ay nanalangin, sabi natin, Panginoon, gusto ko pong bumalik, dalhin mo ako kung saan gusto para kilalanin kita. Ngayon, napagkwentuhan ka lang, pumunta ka ng malalian, nandito tayo ngayon, ito na yung sagot ng Diyos para baguhin natin ang ating mga sarili. Sasabihin natin, simple lang naman yung napunta natin. Pero ang kapangyarihan ng Diyos ay nananahan doon sa puso hanggang tumanggap sa Kanya, hanggang sumuko sa Kanya, hanggang magpatawad sa Kanyang kapwa. Papatawarin din naman tayo ng Diyos na makapangyarihan sa iyo. Kaya po ang pumupunta dito, alin ba ang madali? Pinagaling ka ng iyong karamdaman o hindi ka pa pinatawad? O pinatawad ka na kahit masakit pa yung dati natin pinakikiramdaman o karamdaman. Alin ba maganda? Maganda na experience natin yung pagpapatawad ng Diyos. Dahil sinasabi, walang matuwid, wala tayong isa. Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po, ilapit natin sa Diyos ang ating sarili at ito ang susi ng kagalingan ng ating mga karamdaman. Siguro po, dito na lang nakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, karaingan, ilapit natin sa Diyos sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.